Naglaho ang dapat sanay donasyon para sa pagpapagamot ng batang nilapa ng 4 na aso sa Samar. Kwento ng guro na umano'y na scam, may tumawag sa kanya at nagpanggap na konektado sa isang ahensya ng pamahalaan. Pakay raw ng caller na mag-donate at nakuha nito ang tiwala niya. Kaya nang hingan siya ng code para kumpletuhin daw ang fund transfer, agad niya itong ibinigay. Nang suriin na ang e-wallet, halos nilimas na ang laman nito. Mula sa nakolektang mahigit 50,000 o 57,000 piso, nasa 300 piso na lang ang naiwan. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari. Mag-ingat sa kiniklik niyong link sa social media. Babala ng PNP Anti-Cybercrime Group, posible kayong mabiktima ng hijack profile scam. Kapag klinik niyo ang link na ipinadala ng kawatan gaya ng alok na trabaho o premyo, posibleng ma-hijack o magagamit ang inyong account at gagamitin yan para manghingi ng pera o mangutang sa inyong mga kakilala. Akalain ng inyong mga kakilala, ikaw ang nangihingi o nangungutang. Halos 70 na raw ang biktima ng hijack profile scam nitong Pebrero. Mahigit triple ang itinaas nito mula Enero. May tips ang PNP Anti-Cybercrime Group para hindi mabiktima ng hijack profile scam. Huwag basta-basta i-click ang mga natatanggap na link o mag-download ng mga attachment, lalo na kung galing sa hindi kakilala. Gumamit ng malakas at kakaibang password para hindi madaling ma-hack ang inyong account. Gumamit din ng multi-factor authentication sa lahat ng inyong online account. Kapag naka-enable ang multi-factor authentication, hihingan ka ng 3 o higit pang uri ng impormasyon gaya ng authentication code bilang patunay na ikaw ang nag-access ng inyong account bago maka-login. Agad magsumbong sa online platform at sa PNP ACG kung tingin nyo na hack ang inyong account.